Hello everyone, you're watching Kulay TV. Bunso sa 6 na magkakapatid si Liza at siya na lamang ang dalaga sa kanilang magkakapatid. Dahil may kanya-kanya na rin pamilya ang kanyang 5 kapatid, ay siya na lamang ang naiiwan sa poder ng kanyang ama't ina. Matanda na rin ang mga magulang ni Liza, kaya siya na rin ang mag-isang bumubuhay sa mga to dahil wala rin namang maibibigay sa kanila ang iba pa niyang kapatid. Wala rin naman tong problema kay Liza dahil alam niya na siya na lamang ang tanging pag-asa ng kanyang mga magulang. 26 anyos na si Liza at nagtatrabaho siya bilang on-call tagalines ng kanyang mga kapitbahay. Natutuwa at kontento na si Liza tuwing makakatanggap siya ng ilang daan bilang bayad sa kanyang serbisyo sa mga to. Agad-agad ay binibili ni Liza ng kanilang pangunahing kailangan ng kanyang likom na pera at magtatrabaho na naman kinabukasan. Nakakaramdaman minsan ng pagod ng dalaga pero hindi niya to iniinda, lalo pat araw-araw niyang nakikita ang kanyang mga magulang na hinihintay siya. Wala nang hihigit sa pagmamahal ni Liza sa dalawang matanda, kaya lahat ay kakayanin niya para sa mga to. Makalipas ang 1 taon, ay napansin ni Liza na madalas ay nagkakasakit ng kanyang ina, kaya napagdesisyonan niya dalhin sa doktor ang ginang upang matingnan to. Ngunit matapos tong matingnan, ay napag-alaman niya may tubig pala sa baga ang kanyang ina, kaya pala madalas ay nakikita niyang hinihingal ang matanda. Bagsak ang balikat ni Liza habang awang-awa sa kanyang ina. Gagawa ko ng paraan para maipagamot ka. Kailangan mawala ang tubig yun sa baga mo para hindi ka nahingalin pa. At saan ka naman maghahanap ng pera, anak? Naubos na sa check-up at gamot ang perang itabay mo. Hindi naman tayo pwedeng humingi sa mga kapatid mo dahil alam naman nating naghihirap din sila. Ako nang bahala, Nay, dahil kailangan makuha ang tubig dyan sa baga mo. Pansamantala lang naman yung gamot na iniinom mo ngayon . Ako na pong bahala, okay? Magpahinga na lamang kayo rito sa bahay kasama si tatay at hahanap po ako ng paraan. Pasensya ka na, anak, ha. Sobrang pabigat na kami ng tatay mo sa'yo. Huwag niyong sabihin niya, Nay. Dahil kailan may hindi kayo pabigat sa akin. Kayo na lamang meron ako at hindi ako magsasayang ng panahon at lahat handa akong gawin para mabuhay pa po kayo ng matagal. Malungkot na umiti ang matandang ginang at napayakap na lamang sa dalaga. Ramdam ni Liza ang awat bigat sa kanyang puso pero kailangan niyang magpakatatag alang-alang sa kanyang mga magulang. Kinabukasan ay hindi na muna naglinis si Liza sa bahay ng kanyang kapitbahay kahit pa tinawagan siya nito. Kailangan niyang maghanap ng ibang trabaho kahit saan malapit lamang sa kanilang bahay upang makauwi rin sa kanyang mga magulang araw-araw. Kung saan-saan na napunta si Liza hanggang suminto ang kanyang 2 paa sa harap ng isang malaking tindahan kung saan pag-aari ito ng isang matandang incheck na nagngangalang Chen Li na matagal nang naninirahan sa kanila. Napatingala si Liza at tiningnan ng buong tindahan kung saan sari-saring paninda ng matandang incheck. Sana matanggap ako rito, kahit tagalinis o di kaya tindera man lang. Kailangang 2 aking trabaho para makapag-ipon agad ako ng perang pambagamot ko kay nanay. Bulong niya sa kanyang sarili. Pagpasok pa lamang niya ng tindahan ay hinanap na agad siya ng isang babae na kasing edad niya. Anong atin, miss? Mabibilhin ka ba? Wala naman, miss. Kailangan ko lang makausap si Mr. Lee at mag-apply sana ako ng trabaho. Naku, tamang-tama. Nag-resign yung kasamahan kong kahera dito. Mainit ng ulo ni boss dahil siya na ang kahera simula nang umalis yung kasama ko . Talaga? Kung ganoon mag-a-apply sana ako. Nariyan ba siya? Marunong ba siyang magtagalog? Oo naman Mga bata pa man tayo ay dito na yung nakatira. Gusto mong tawagin ko si boss? May resume o biodata ka ba dyan? Oo, meron. Maraming salamat ha. Dito na lang siguro ako maghihintay. Agad tumango ang babae at iniwan pansamantala si Liza. Ngingiti-ngiti naman ng dalaga habang hinihintay ang pagbabalik nito at lihim siyang nananalangin na sana'y mabait si Mr. Chen Li para naman masagot niya ng matiwasay ang mga tanong nito. Sa loob naman ng bodega ay naroon ang 50 anyos na si Chen Li. Nag-aayos
at nagbibilang to ng mga paninda nang biglang may kumalabit sa kanyang likuran. Ay, anak ng toko. Ikaw babae ka? Bakit ka bigla-biglang lilitaw dyan, ha? Kayo talaga, sir. Nagiging dragon ho ang tono nyo kapag nagugulat. Matanda ka na talaga. Masyado nang mainitin ang ulo ninyo. Ako hindi nagbibiro, Mercy, ha? Ano yung pakay? Ganun siguro kapag matandang binata. Masyadong mainit ang ulo. Kaya po pala ako narito, sir. Dahil may magandang babae sa labas at hinahanap ho kayo. Babae? Ako hanap? Wala ako utang, ha? Hala kayo, sir. Baka girlfriend mo yon, pero nakalimutan mo lang. Harapin mo na lang kaya. Napailing ang matanda dahil malakas ang kutob niya na pinaglalaroan na naman siya ng kanyang katulong na si Mercy. Ilang taon na rin tong naninilbihan sa kanya, kaya kilala niya na kung paano ito mag-isip. Obo, ayaw niyong maniwala, sir? Sige po, paalisin ko na lang po ang napakagandang babaeng yon. Ikaw din. Ikaw labas na at ako sunodin. Hintay ka mo at ako bihis muna bago damit. Aba, Sir Chen, hindi mo kailangang magpapogi dahil poging-pogi na ho kayo. Tara na po. Hello, mga kakulay. May nangunguha po ng audio ngayon. Just to remind you, you're listening dito sa Kulay TV channel. Sumunod na lamang matanda sa kanyang katulong habang naiiling pa rin dito. Pag ako pinaglaruan mo, ikaw tikim sa akin, Mercy. No thanks, sir. Hindi kita type. And I'm gonna touch myself na lang. Utak mo talaga babae ka. Mas hindi ikaw tipo ka babae, no? Oo na. Masyado ka kasing mapili. Kaya wala kang nagiging babae eh. Ako hintay pa tamang babae. Alam mo yan. Yeah, whatever. Kaya ka tumatanda dyang single eh. Tuloy mo lang yan. Ikaw may sinasabi? Of course, sir, meron. Ang sabi ko po, andito na tayo. At kita mo yung babaeng magandang yan? Yang nakatayo na hindi yung isang matanda na katabi niya? At baka customer natin yan. Nakita mo ba? Ako matanda na. Pero malinaw pa aking mata, Mercy. Umayos ka. Good. O siya, kausapin mo na yung magandang babae. At kakausapin ko ng customer natin. Dali-dali nang umalis ang makulit na si Mercy at baka magalit pang among si Chanli sa kanya. Agad-agad ring lumapit ang matandang si Chan kay Liza na ilang minuto ring naghihintay habang nakatayo. Ako hanap mo raw, sabi Mercy. Ako ba may utang sa'yo? Nagulat naman si Liza at agad napakurap. Agad siyang napatingin sa tinatawag ng matanda na Mercy at kumindat lamang to sa kanya. Napailing tuloy si Liza at nahihiyang tumingin kay Chanli. Nako, hindi po sir. Wala ho kayong utang sa akin. Hinahanap ko po kayo at mag-a-apply ho sana ako ng trabaho. Nasabi kasi ni Mercy ba yon? Na hiring daw po kayo. Ang babae yun talaga. Hindi agad sabi sa akin yung impakay. O siya, akin na biodata mo at ipasok ka na. Po? Pasok na agad ako? Wala bang interview man lang, sir? Ayaw mo yata. Oras ko, Gold. Importante sa akin oras. Wala ako panahon interview sa'yo. Importante, honest. At mabad ka sa akin. Goods na yun. Nako, thank you po, sir. Malaking tulong na po to sa akin. Kailangan ko po talaga ng trabaho para sa magulang ko eh. Salamat ho talaga. Huwag po kayong mag-alala. Dahil mabait, masunurin, honest, at masipag po ako, Sir Chen. Mabuti. Ikaw magiging kahera ako sa bodega. At si Mercy, tendera, okay? Noted po, sir. Thank you po. Tumalikod ang matandang si Chen habang si Liza naman ay hindi mapigilang mapalundag sa tuwa. Hindi siya makapaniwala na hindi siya pinahirapan ng incheck dahil kilalang binatang matanda sa kanilang lugar ni strikto. Hindi pa man nakakabawi si Liza ay nilapitan na siya ng babaeng unang kumausap sa kanya. Naks, tanggap ka na? Ang unfair naman ni bossing, hindi ka pinahirapan. Alam mo bang ang tagal kong pabalik-balik noon para lamang makapasa sa kanya? Nako, baka kailangan niya lang talaga ng tauhan ngayon. At nasabi mo nga kanina, di ba? Na wala kayong kahera. Baka nga. O di kaya,
May gusto sa'yo yung lalaking yun. Kaya ayun, pumayag siya agad. Ikaw talaga, Mercy. Masyado ka mapagbiro. Sa tanda ni Sir Chan, wala na yung panahon sa naisip mo. Hala, kilala mo na ako? Sinabi ni Sir Chan ang pangalan mo sa akin. Ako nga pala si Liza. Kay ganda naman ang pangalan mo, Liza. Kasing ganda mo. Pasok ka na sa kaha at nang makapagsimula ka na sa araw na to. Napangiti na lamang si Liza at agad sinunod ang utos ng kasama. Hindi pa manawawala ang kanyang ngiti ay naggulat pa siya dahil biglang nasarap niya na si Mercy na buong akala niya ay nagtatrabaho na to. May kailangan ka, Mercy? Anong type mo sa lalaki? Gwapo bang boss natin? Ganun ka ba sa mga nagiging kasama mo rito, Mercy? Siyempre sa'yo lang. Ikaw lang naman ang pinakamagandang babaeng nag-apply rito ng trabaho, no? Naghahanap rin kasi ako ng pwedeng maging partner ni boss eh. At baka hindi na magiging bugnutin sakaling may magustuhan siyang babae. Tumigil ka nga, Mercy. Baka marinig ka pa ni sir. At ano pang gawin o ipapagawa sa'yo. Magtrabaho na lamang tayo, okay? Okay, ma'am. Para ka namang si bossing eh. Masyadong seryoso sa buhay. Kailangan eh. Kaya pasensya na, Mercy, ha? Kung hindi ako makasabay sa trip mo. Pero alam ko namang mabait at masayahan kang kasama. Kaya natutuwa ako sa'yo. Ay sus, maliit na bagay, Liza. Pero alam mo, kahit gaano pa kabigat ang problema natin sa mundo, at gaano pa kadami ang paparating pagsubok sa ating buhay, huwag nating kalimutang magsaya at magpasalamat. Dahil nangangahulugan lamang to na buhay tayo. Kasi wala naman tayong problemang kahaharapin kung tsugi na tayo, di ba? Kaya praise the Lord, Liza, at mahal niya tayo. Napangiti na lamang si Liza at tumango sa kasama. Alam niyang dinadaan lamang ng babae sa birong pagsasalita nito, pero lahat ng sinasabi nito ay nagbibigay gaan sa kanyang puso. Agad bumalik sa pwesto ang babae nang makita nila pareho na papalapit na sa kanila si Mr. Chen at tahimik na lamang silang nagtrabaho. Samantalang lihim namang napailing si Chen dahil kitang-kita niyang maritesan ng dalawang kasama sa kanyang tindahan at natigil lamang to nang makita siya. Lihim siyang natatawa sa kareseryosohan ng kanyang bagong kaherang si Liza dahil kabaliktaran ang ugali nito sa kanyang matagalang tauhang si Mercy. Alam niyang mahahawa rin si Liza sa kakulitan ni Mercy pagdating ng panahon. Malapit na sana si Chen sa kanyang kahera nang bigla siyang mapatigil dahil naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Napalunok si Chen habang nakatitig kay Liza at nakaramdam ng takot na baka atakihin siya sa puso lalo pat 50 anyos na siya. Agad naman siyang nakita ng dalaga kaya nagmamadaling lumapit si Liza sa kanya at puno ng pag-aalala. Sir Chen, okay lang po kayo? May masakit ba sa inyo? Wala ito. Wala to. Balik na sa trabaho. Pero nakita po kitang nahihirapan. Okay lang ako. Ikaw, tawag Mercy. Kunan ka mo ako ng BP. Nagmamadali naman si Liza at agad hinanap si Mercy. Naglilinis ang babae nang makita ni Liza at agad tong nilapitan. Mercy, tawag ka ni sir at kunan mo daw siya ng BP. Bakit? Anong nangyari? Hindi ko alam eh. Nakita ko lang siyang papalapit sa akin at biglang tumigil at napahawak sa kanyang puso. Puntahan na natin, baka mapano pang ating amo. Kalma ka lang, Liza, at walang mangyayaring masama kay bossing. Malusog ang amo natin kahit 50 years old na yun. Alam mo bang may asin pa yun sa katawan? Mercy, mamaya na ang biro please. Nag-aalala na nga ako rito oh. Okay, relax. Ito naman, baka ikaw pang atakihin dyan eh. Balikan mo na si sir at kunin ko muna yung gamit niya sa taas nang makuhanin ko na siya ng BP. Agad na bumalik si Liza kay Chen at nakita niyang nakaupo na to sa tabi ng mga paninda. Papunta na po dito si Mercy, sir. Kaya relax ka na po. Tumango lamang matanda at tahimik na nakatingin kay Liza. Kitang-kita niyang pag-aalala ng babae sa kanya at hindi niya maintindihan ang kanyang sarili dahil natutuwa siya sa kanyang nakita. Alam naman ni Chen na nag-aalala rin sa kanya si Mercy pero ibang tuwang nararamdaman niya sa kanyang bagong kahera.
Agad na tumingin si Liza sa kanya kaya napaiwas ang tingin ng matanda at yumuko na lamang dahil nakaramdam siya ng hiya sa dalaga. Naiiling siya sa kanyang sarili dahil alam niya nga hindi naman siya mahiyaing tao. Di nagtagal, dumating na si Mercy, bit-bit ang kanyang gamit at napailing pa siyang muli dahil nakikita niyang nakakaloko nitong ngiti. Oh, napano kay bossing? Napano ba kay ni Cupido? Kaya napaaray ang puso mo? Mercy, wag muna ngayon please. Nakita mong nahihirapan si Sir Chan eh. Alam mo Liza, kung hindi lang sana maganang loob ko sa'yo baka nasabihan na kita na sip-sip ka eh. Ngayon ang first day mo, pero kung makaasta ka para kang girlfriend ni bossing ah. Pero syempre, alam ko namang hindi ka sip-sip na nag-aala ka lamang sa amo natin. Goods yun, goods. Dami mo pa satsat, Mercy. Ikaw walang sahod ah. Uy boss, walang ganyanan. Ako kaya nag-entertain kay Liza kaya ka may bagong kahera ngayon. Kailangan kong kunin ang BP mo, di ba? Oh, akin na. Tahimik na lamang pumwesto si Chen habang si Liza naman ay agad huminga ng malalim. Malakas pa rin ang tibok ng kanyang puso. Nag-aalala siya ng gusto kay Chen at naisip niya rin ang kanyang nanay-tatay sa mga oras na yun. Naisip ni Liza kung kumusta na kayang dalawang matanda sa kanilang bahay sa mga oras na yun. Naisip niya na baka may naramdaman rin tong sakit tulad ng kanyang amo. Maya-maya pa, nakuha na nga ni Mercy ang BP ni Chen at ngingiti-ngiti pa ang babae sa dalawa. Normal lamang dugo niyo sir at hindi naman po mataas. Alam naman nating ma-high blood ka lang kapag nagiging makulit ako. Pero ang heartbeat mo masyadong mataas. In love ka yata sir eh. Agad na patingin ng matalimang matandang si Chen kay Mercy. Mukhang taas na nga BP ko, Mercy. Gusto mo talaga ma-high blood ako, no? Agad nagtaas ng kamay si Mercy at patawa-tawang umalis sa harap ng dalawa. Naiwan naman si Chen at Liza kaya dahan-dahan na ring tumayo ang matanda at agad namang umalalay rito si Liza. Ngunit agad napatayo ng matuwid si Chen nang hawakan siya ni Liza dahil pakiramdam niya may kuryenteng tila dumadaloy sa kanyang balat galing sa mga palad ng dalaga. Okay lang, Liza. Hindi ko kailangan tulong mo. Salamat. Kaya muna, Mercy, bahala rito. At akyat muna ako sa kwarto. Sige po, Sir Chen. Ingat po kayo. Tawagan niyo na lang po si Mercy kung may kailangan po kayo sa taas. Tumango lamang matandang binata at nagmamadali ng maglakad. Kinakabahan na parang ewan si Chen habang paakyat sa kanyang kwarto. Ngayon lamang siya nakaramdam ng kaba pagdating sa babae. Kaya nalilito siya kung ano at bakit niya to nararamdaman ngayon. Pagdating ni Chen sa kanyang silid, ay agad siyang uminom ng tubig at agad humiga. Unti-unti na rin kumalma ang kanyang puso, kaya nakahinga siya ng maluwag. Kailangan ko check up bukas. Baka may sakit ako sa puso. Hindi pwede to. At bata pa ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Pinili na lamang ng matandang matulog at hayaan muna ang dalawang babae sa kanyang tindahan. Samantalang si Liza naman ay hindi makapag-focus sa kanyang trabaho habang iniisip ang kanyang amo. Nakita naman siya ni Mercy kaya agad tong lumapit sa kanya. Bakit? May problema ka ba? Wala Mercy. Nag-aalala lamang ako kay Sir Chen. Hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili. Dahil naisip ko ang aking mga magulang sa kanya. Hay nako, wag mo nang alalahanin si Bossing. Tulad ng sinabi ko, malusog ang ating amo. Tsaka wag mong isipin na magulang mo si boss dahil maiinis yun sa'yo. 50 lamang edad nun pero ang isip nun ay parang binatang 30 anyos pa. Sa gwapong yun ni Sir Chen, hindi naman halatang matanda na, di ba? Sabagay, tama ka Mercy. Salamat ha at nandito ka. Pinapagaan at pinapakalma mong isip at puso ko. Ang swerte ni Sir Chen sa'yo. Ay, mas maswerte ako kay Sir Chen. Siyang tumanggap sa akin at siya rin ang bumuhay sa akin araw-araw habang walang ibang taong tumatanggap sa akin. Kaya lahat gagawin ko. Maging masaya lang ang aking amo. Alam ko naman kung ano ang kulang sa simpleng chinong yun eh. Talaga? May kulang pa pala sa kanya? Ano to at baka matulungan kita? Secret ko yun, syempre. O siya, balik na tayo sa trabaho at baka makita tayo ni Bossing na nagchichismisan rito eh. Tumango na lamang si Liza
at hindi na kinulit pang kasama. Naisip niya nga huwag na munang isipin ng ibang tao at mag-focus lang muna siya sa kanyang mga magulang. Mabilis ang paglipas ng oras at sinarado na nila Mercy ang tindahan. Pagkatapos, bumaba na rin si Chen at may bitbit pa tong pagkain na nakabalot sa supot. Uwi ninyo sa inyo. Balik kayong dalawa bukas ha? Apo, Sir Chen. Kamusta na pong pakaramdam ninyo? Okay na ako. Ingat kayo dalawa pa uwi. Next naman, boss. May pasupot ka pa. May paingat pa. Ang sweet mo naman yata ngayon. Pasalamat ako sa inyo pag-aalala sa akin kanina. Mabait kayo pareho. Ako siya alis na. Nagtatawa na lamang si Mercy habang si Liza naman ay naiiling sa babae. Naon nang tumaligid si Mercy at napatingin naman si Liza sa kanyang amo. Ngumiti si Liza sa matanda at nagulat pa siya nang makita nga ngumiti rin to sa kanya pabalik. Napaiwas tuloy ng tingin si Liza dahil biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano yun? Simpleng ngiti lamang siya, Chen. Nagwala ng aking puso. Ay, tumigil ka nga, Liza. At nakakahiya sa amo natin. Tahimik niyang pangaral sa kaning sarili. Tahimik siyang naglakad pa uwi sa kaning bahay kung saan hinihintay siya ng kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa pang mga to sa dala niyang pagkain at agad niyang ibinalita sa dalawa na may trabaho na siya. Naiiyak pa sa tuwa ang dalawang matanda at niyakap ng mahigpit si Liza. Bago matulog ang dalaga, ay naglinis pa siya ng dalawang bahay upang may maibigay siyang pera sa kanyang ama't ina habang naghihintay siya ng sahod kay Mr. Chen. Kinabukasan ay maagang pumasok si Liza at nagustuhan naman to ng matanda. Ibig sabihin ay masipag ang dalaga sa trabaho nito at hindi tatamad-tamad. Agad ding umalis ang lalaki at pumunta ng doktor upang magpatingin sa kanyang puso. Napag-alaman ni Chen na normal lang naman ang lahat kaya nagtataka talaga siya kung bakit kilakas ang tibok ng kanyang puso tuwing napapatitig siya sa bago nilang kahera. Sa makalipas na linggo ay naging magaan ang trabaho ni Chen sa kanyang tindahan dahil kay Liza at Mercy. Sa tuwing absent si Mercy sa tindahan ay nagagampanan naman ni Liza ang lahat ng gawain kaya lalong napabilib sa kanyang matandang binata. Hanggang sa sumapit ang isang buwan at araw na ng unang sahod ni Liza sa tindahan. Nagulat pa si Chen nang malaman niya nga walang maiiwang pera sa dalaga at mapupunta ang lahat ng kita nito sa may sakit nitong ina. May sakit ang nanay mo, Liza? Oo, sir. May sakit po to sa baga at kailangang makuha agad ang tubig sa loob nito. Kailangan mo ba ng pera? Ako pwede pahiram sa'yo kahit magkano. Talaga po, sir? Pero hindi pa po ako regular dito sa tindahan ninyo. Okay lang. Basta ligtas nanay mo. Kaano kailangan mo't ipahiram ko to sa'yo? Mga nasa 10,000 po Iba pa po yung bayad sa gamot niya. Ako na bahala. Walang tubo yan dahil tauhan naman kita. Didak ko na lang sa sahod mo kahit 1,000 kada sahod. Thank you po, Sir Chen. Sobrang thank you po talaga. Agad na kumuha ng perang matanda sa kaha at binigay yun kay Liza. Naiiyak ni lamang si Liza at agad niyakap ang matanda kaya naggulat pa to. Okay na. Hindi mo kailangan iyak dahil utang man yan. Saka ka naiyak kapag bigay ang pera. Napangiti na lamang si Liza at tumango sa matanda. Malaking tulong po to, sir. Tatanungin ko po tong utang na loob. Magaan ang loob ng matandang Chino habang nakikita niya ang tuwa sa mukha ng dalaga. Hindi pa rin niya maintindihan ang kanyang sarili, ngunit isa lamang kanyang alam. Nais niyang tulungan si Liza sa abot ng kanyang makakaya. Habang si Liza naman ay masayang umuwi sa kanilang tahanan at isa-isang niyakap ang kanyang mga magulang. May ipapagamot na po kita, Nay. May pera na po ako at sapat na po to para makuha ang tubig dyan sa baga mo. Saan mo nakuha ang pera niyan, anak? Saan galing yan? Nakuha ko na po ang unang pasahod ko sa tindahan ni Sir Chen at pinahiram niya po ako ng pambayad niyo sa ospital. Talaga, anak? Naku, maraming salamat naman sa amo mo't ang bait pala. Mabait naman talaga ang Chinong yun, Liza. Kaya swerte ka dahil nagtatrabaho ka sa kanya. Kaya nga po, Nay. Hayaan niyo po at pagbubutihin ko pa po lalo ang pagtatrabaho ko sa kanya para naman makabawi po tayo sa kabaitan niya.
Maghanda na po kayo, Nay, dahil bukas mismo pupunta tayo sa pribadong ospital para masikaso kayo agad. Tuwang-tuwa na lamang ang ginang at napaiyak pa habang nakayakap sa dalaga. Habang si Liza naman ay halos hindi makatulog dahil sa sobrang excitement dahil alam niyang magiging magaan ang araw-araw ng kanyang ina sa oras na mawala ang tubig nito na nakabara sa baga. Kinabukasan ay maagang pumasok si Liza sa tindahan ng kanyang amo at agad nagpaalam rito na hindi mo napapasok ng ilang araw dahil sasamahan niyang kanyang ina sa ospital. Agad namang pumayag si Chan, ngunit sa loob nito nalulungkot ang matanda dahil hindi na makikita ng ilang araw ang dalaga. Hindi nakaligtas ang kalungkutan ni Chen sa kanyang kasama sa tindahang si Mercy. Bakit malungkot ang gwapong chinong yan? Namimiss mo siguro si apple of the eye mo everyday, no? Ako hindi masaya sa'yo, Mercy Huwag ngayon. Bakit ba, sir? Hindi naman po masamang aminin mo sa akin na namimiss mo agad si Liza, ha? Kitang-kita ko kaya every minute, every hour, every day. Ang saya dyan sa mata mo, no? In love ka, no? My gosh! In love na bang Sir Chenli ko? Si Liza na nga bang babaeng hinihintay mo? Umiling ang matandang Chino at huminga ng malalim. Kahit ako makagusto ngayon sa isang babae, ay wala rin silbi. Alam mo kung bakit? Ako matanda na, Mercy. At si Liza bata pa. Di inamin niyo rin po, sir, na may gusto nga kayo kay Liza. OMG, ang sad naman ng love story ninyo. Pero age doesn't matter naman. Kung gusto ka rin ni Liza, why not coconut, diba? Alam mo, minsan, ako naiinis sa'yo. Ibang salita mo, ako hindi makaintindi. Duh! Intindihin mo na lang, sir. Dahil ilang taon rin akong umiintindi sa Tagalog mo, no? Tsaka, wag mo nga ibahin ang usapan, mister. Bakit ka ba nangangamba dyan kung hindi mo pa alam ang side ni Liza, diba? Tsaka dalaga naman si Liza at binata ka rin. Ako walang panahon sa ganyan. Magtrabaho ka na. Kung di kalta sa akin sweldo mo. Napailing na lamang si Mercy at iniwan na lamang ang kanyang amo. Napatingin tuloy sa malay si Chanli at inisip ang lahat ng sinabi ng kanyang kasama. Mabilis ang paglipas ng araw at masasabing nahihirapan si Chanli sa lahat ng gawain sa tindahan. Namimiss niya rin si Liza kahit aminin man niya to o hindi. Nais siyang hanapin si Liza kung saan ospital to o bahay to namamalagi. Ngunit naunahan naman siya ng kabat-hiya. Tahimik na lamang na iniinda ni Chanli ang kanyang nararamdaman dahil alam niyang isang araw ay babalik din sa kanya si Liza. 4 na araw ang lumipas at natuwa na lamang si Chen nang bumalik na si Liza at nagulat pa siya nang bigla siyang niyakap ng pangalawang beses ang dalaga. Liza, ikaw nandito na. Kumusta nanay mo? Okay na po siya, sir. At dahil po yun sa inyo, pasensya na po ha. At ilang araw din po akong absent. Inaalagaan ko po kasi si nanay. Kamusta ho kayo rito? Eto, namimiss ka. Bulong pa ni Chen na hindi naman nakaligtas sa tenga ni Liza. Nagulat si Liza sa kanyang narinig, ngunit agad din siyang napangiti. Nako, namiss ko rin po kayo, Sir Chen. Alam kong nahihirapan kayo dito lalo na't makulit ang kasama ninyo. Hayaan niyo po at magdodoble kahit po ako at mag-o-overtime para naman makabawi ako. Ikaw talaga, hindi na kailangan. Baka ikaw naman magkasakit. Ibagaso na naman, di ba? Well, tama po kayo, Sir Chen. Pasok na po ako sa kaha, ha? Thank you po ulit. Tumango na lamang matanda at hindi mapigilan ng kanyang sariling mapangiti. Hindi niya alam na nakita yun ni Liza kaya napangiti na rin ang dalaga. Makalipas ang ilang linggo ay naging masaya si Liza at nakikipagkulitan na rin to kay Mercy. Habang si Chen naman ay nagiging referee nilang dalawa kapag masyado na silang makulit. Natutuwa ang matandang Chino dahil lumalabas ang tunay na kulay ng dalagang si Liza. At hindi naman talaga to masyadong seryoso sa buhay dahil marunong din tong magbiro. Hanggang sa lumipas ang 6 na buwan ay tinaasan na rin siya ng sahod ng 2 tauhan at binigyan niya pa to ng bonus dahil mas lumakas pa ang benta ng kanyang tindahan mula nang dumating si Liza sa kanya. Inilihim pa rin siya ng kanyang nararamdaman para sa dalagang si Liza. Lihim rin siya nagpapasalamat sa kanyang kasama sa tindahang si Mercy
dahil hindi ito naging madaldal kay Liza. Ngunit kahit anong lihim ni Chen sa kanyang nararamdaman ay hindi niya man ito maitatago sa pamamagitan ng gawa. Madalas ay nagbibigay ng pagkaan at gamit si Chen kay Liza nang walang pasabi kung para saan at anong okasyon. Halos nagtaka na rin ang mga magulang ng dalaga dahil dumarami na rin ang kanilang gamit sa bahay mula sa appliances hanggang sa gamit sa kusina. Hanggang sa hindi na napigilan ng dalawang matanda at tinanong na nga nila si Liza isang gabi nang umuwi ito sa kanila. Anak, mag-usap nga tayo ng tatay mo. Okay po, Nay. Tungkol po saan? Naisip kasi namin anak kung may maniligaw ka na ba. Halos gabi-gabi ka na kasing nag-uuwi ng kung ano ng gamit dito sa bahay. Hindi mo naman siguro to binili lahat, diba? Na nagbibigay ka pa naman sa amin ng pera. Yun ba, Tay? Ano kasi, wala po akong maniligaw. Dahil nasa tindahan lang naman po ako araw-araw. Nagtataka nga po ako na Tay kung bakit binibigay sa akin ni Sir Chen. Sa kanya po galing lahat ng yan. Agad na tahimik ang dalawang matanda at seryosong tumingin sa dalaga. Liza anak, huwag mo sanang masamain ha. Pero sa tingin namin, may pagtingin sa iyo ang iyong amo. Kung sakaling tamang aming hinala ng tatay mo anak, tatanggapin mo bang matandang chinong si Chen Li? Hindi nakasagot si Liza, talagad siyang natigilan sa kaning narinig. Hindi niya naisip ang posibilidad na magagusto sa kaning matanda dahil ang alam niya, mabait lamang to sa kanilang dalawa ni Mercy. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kaning bitbit na bag at nakita niya doon na may chocolate siyang nilagay doon kanina dahil binigyan siya ng kaning boss. Huminga ng malalim si Liza at ngumiti ng pilit sa harap ng kaning mga magulang. Wala pa po yun sa isip ko, Nay, Tay. Ngunit sakali mang totoong naisip ninyo, hindi ba mali ang kaning nararamdaman? Dahil bata pa po ako kaysa sa kanya. Walang mali sa pag-ibig anak. Hanggat parehas kayo ng nararamdaman. Ngunit sa ngayon, mainam na tanungin mo muna yung amo upang malinawan ka. Hindi nakatulog si Liza sa gabing yun dahil naisip niyang sinabi ng kaning mga magulang. Napasingha pa ang dalaga nang maalala niya ang lahat ng ginawa ni Chen Li sa kanya. Napakagatlabi siya dahil hindi niya agad nakuha ang galaw ng lalaki dahil akala niya lang mabait at mapagbigay lang talaga to sa kanilang dalawa ni Mercy. Agad na pabaling si Liza sa kabilang parte ng kaning maliit na kwarto at nagtalukbong ng unan sa kaning muka. Ano ba yun, Liza? Ang engot mo talaga. Matagal ang mabait si Chen sa'yo. Pero ngayon lamang siya naging mapagbigay. Bakit kaya binibigyan ng mga gamit? Tsaka yung chocolates. Para saan yun? Mag-isang wika ni Liza at agad na paupo. Kailangan kong malaman ng totoo. Hindi pwedeng tahimik lamang sa Sir Chen habang ako naman hindi makatulog dito. Isaad pa niyang muli sa kaning sarili. Kinabukasan ay maagang pumasok si Liza sa trabaho at nagulat pa siya dahil hindi pumasok si Mercy. Napag-alaman niya nga sumakit daw ang tiyan ng babae kaya silang dalawa lamang ng kanyang amo sa araw na yon. Nakaramdam tuloy ng pagkailang si Liza pagdating kay Chen kahit hindi naman ito nararamdaman noon. Napansin naman ni Chen ng dalaga kaya agad nitong nilapitan. May problema ba, Liza? Ha? Wala po, Sir Chen. Okay lang kaya si Mercy? Baka paano na po yun sa kanila? Si Mercy, maluswag na babae. Tamad lang yung ngayong araw kaya absent. May pagkain ako binili. Kain ka muna. Naku, kumain na po ako sa bahay, sir kayo na lamang hong kumain. Pero ako bili pagkain para sa ating dalawa. Huminga ng malalim si Liza at seryosong tumingin kay Chen Li. Napalunok pang dalaga at lumabas na muna sa kanyang kaha. Sir Chen, may tanong ho sana ako sa'yo. Sana hindi niyo po ito mamasamain. Okay, ako makikinig sa'yo. Napapansin ko po kasi na masyado na po kayong mabait at mapagbigay sa akin. At napansin na rin po ito ng aking mga magulang. At umabot na po sa puntong tinatanong nila kung may maniligaw na po ba ako ngayon. Nais ko lamang sanang tanungin kayo kung bakit yung ginagawa ang lahat ng to sa akin. Agad na patigal si Chen at nag-iwas ng tingin
Alam niyang darating ang araw na magtatanong talaga ang dalaga tungkol sa mga ginagawa niya. Ngunit ganun pa man ay kinakabahan pa rin si Chen. Maging totoo po sana kayo sa akin, Sir Chen. Nais ko lamang pong malaman ng totoo. Kapag ba ako magsabi sa'yo ng totoo, ay maniniwala ka sa akin? Hindi ka ba lalayo sa akin? Bakit naman po ako lalayo sa inyo? Kung kayo po ang dahilan kung bakit gumaan po ang buhay ko ngayon. Tumango si Chen at huminga ng malalim. Agad na payuko si Liza nang maramdaman niya ang kaba sa kaning puso. Malakas ang tibok ng kaning damdamin sa mga oras na yun at handa na rin siyang malaman ng totoo. Ako, nagkagusto sa'yo, Liza. Unang kita ko pa lang sa'yo ay tumibok na tong puso ko. Pero syempre ako nagpigil dahil matanda na ako. Pero, bakit pinapakita niyo sa akin sa gawa kung pinipigilan niyo naman palang nararamdaman niyo po sa akin? Hindi ko alam, Liza. Pati ako'y lito na rin sa aking nadarama. Pero wag ikaw mag-alala. Dahil ako lalayo sa'yo. Hindi naman kailangang layuan mo ako, sir. Hindi ko naman po mapipigilan ang nararamdaman niyo po sa akin. Ibig sabihin, okay lang na mahalin kita? Huminga ng malalim si Liza at ngumiti ng tipid. Naggulat pa rin siya sa kaning nalaman ngunit nakaramdam naman siya ng saya sa harap ng Chino. Wala naman po sigurong mali kung maramdaman mo yun sa akin, Sir Chen. Dalaga ako at binata ho kayo. Pero ako'y matanda kesa sa'yo, Liza. Hindi ba yun mali? Sabi nga po ng tatay ko, walang mali pagdating sa pag-ibig hanggat wala tayong tinatapakang tao. Ang totoo ay, masaya po ako sa aking nalaman ngayon. Hindi naman siguro mali kung pagbigyan kita. Kilala naman kita, sir. Isa kang mabait at matulungin Chino. Gulat na gulat ang matanda at nagdadalawang isip pa kung maniniwala ba siya kay Liza o binibiro lamang siya nito. Totoo ba yan, Liza? Baka ikaw ay nagbibiro lamang sa akin, ha? Magkaiba ang biro sa totoo, Sir Chen. Nais kong bigyan ka ng pagkakataon na ipakita at ipadama sa akin ang tunay mong nararamdaman. Yung hindi nagtatago ng nararamdaman. Hindi ko alam ano aking sasabihin, Liza. Dahil ngayon lamang ko nagkagusto sa isang babae. Pero salamat. Salamat sa pagkakataon at aking ipakita at ipadama ang nararamdaman ko para sa iyo. Simula ngayon, ako'y totoo na. Tumawa na lamang si Liza at huminga ng malalim. Hindi magiging madali ang papasukan natin, Sir Chen. Maraming mata sa paligid at tiyak kung marami tayong matatanggap na batikos sa kapwa natin. Lalo pat 50 anyos ka na. Ako walang pakalam sa kanila, Liza. Ako ligaw sa'yo tulad ng iba. Sige nga, alam mo ba paano manligaw? Sa tingin ko wala ka pang nililigawang babae. At ako pa lamang sigurong una, tama? Napakamot pa ng ulong matandang Chino, ngunit agad ding napangiti. Tama ka. Kaya pasensya mo na sakaling ibang aking paniligaw. Dahil alam mo na, ako'y 50 anyos na. Napatango ni lamang dalaga at hindi na mawala ang ngiti sa kanyang labi. Nagsimula ang araw ng dalawa na puno ng saya. Kahit silang dalawa lamang sa tindahan ay naggagawa pa rin nila ng matiwasay ang kanilang trabaho. Kaya kahit gabi nang umuwi si Liza ay tila hindi pa rin siya nakaramdam ng pagod. Nakita naman siya ng kanyang ina kaya agad tong nagtanong sa kanya. Maganda yata ang mood ng anak ko ngayon. May nangyari ba, anak? Napangiti lamang si Liza at napahawak sa kanyang puso. Inamin na ho ni Sir Chen sa akin ang nararamdaman niya, Nay. Gusto niya raw ako. Simula nung unang kita niya palang sa akin. Itinago lamang niya dahil nahihiya siya sa akin lalo na't sobrang layo ng agot ng aming edad. At masayang reaksyon mo, anak. Oo naman, Nay. Masayang-masaya ako. Sa dami ng lalaki na kilala ko, si Sir Chen lamang naging mabait sa akin. Hindi rin puto bastos, hindi tulad ng ibang lalaki. Di bali na pong matanda siya sa akin. Ang importante ay gwapo at mabait ang lalaking nagkakagusto sa akin. Ikaw ang bahala, iha. Ngunit handa ka na ba sa sasabihin ng kapwa mo babae? Tiyak namin ng tatay mo na maraming kili ang tataas sa oras sa malaman nilang relasyon yung dalawa. Alam ko na po yan, Nay. Alam na po namin yan ni Sir Chen at handa na po kami sa mga martes na yan. Pumayag na po akong ligawan ni Sir Chen
at alam kong gagawin niyang lahat makuha lamang matamis kong oo. Masaya ako anak para sa'yo. Ngayon ay payapa ng aking puso dahil hindi ka na namin maiiwan rito ng mag-isa. Nako, si nanay talaga. Hindi ho ako mag-iisa rito dahil matagal ko pa po kayong makakasama ni tatay. Mahal ko kayo pareho at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Huwag lamang ho kayong mawala sa akin. Alam ko at ramdam ko na bibigyan pa kayo ng mahabang buhay ng Diyos dahil pareho kayong mabubuting tao ni tatay. Napangiti na lamang Ginang at niyakap na lamang si Liza. Sa gabing yon ay magandang naging tulog ni Liza. Sa unang pagkakataon ay puno ng saya at pananabik ang kaning puso at alam niya kung bakit. Kinabukasan ay nagulat pa si Liza dahil pagdating pa lamang sa tindahan ay naroon na nga si Chanli na tila hinihintay siya at may bitbit pa tong bulaklak. Napasingap si Liza at nagmamadaling lumapit dito. Sir, bakit narito po kayo sa labas? Baka makita ka po ni Mercy at ano pang sabihin nun? Bakit? Bawal ba to aking ginawa? Anda akong pagsigawan buong mundo na ikaw babae gusto ko, Liza. Okay. Pero pasok na muna tayo. Tiyak kong puno na naman tayo ng tukso nito kay Mercy. Papasok na sana ang dalawa sa loob ng tindahan nang biglang may tumikhim sa kanilang likuran. Agad silang napatigil at dahan-dahang humarap sa kanilang harapan na para bang may nagawa silang kasalanan. Napasinghap agad si Liza nang makita niya si Mercy na tulalang napatingin sa kanila. Anong nangyayari dito? Bakit may bulaklak kayong dala, boss? At ikaw, Liza? Bakit nakahawak ka kay bossing? Agad napatingin si Liza sa kaning kamay at napasinghap siya nang makita nga nakahawak nga siya sa bisig ng kanilang amo. Agad ang tinanggal ang pagkakahawak dito at peking tumawa sa harap ni Mercy. Mercy, ikaw pala. Mag-explain ako. Hindi na natapos ni Liza ang balak sabihin dahil bigla ni lamang tumikim si Chanli at hinawakan sa kamay ang dalaga. Ako nanligaw kay Liza. Ikaw wag tumawa at wala kang sahod isang buwan. Nanlaking mamata ng dalawang babae at napatingin sa isa't isa. Ilang sandali pa nanlaki muli ang mamata ng babaeng si Mercy at napatakip ng bibig. Bigla namang nakaramdam ng kaba si Liza at agad hinawakan ng balikat ng babae. Mercy, pigilan mo yan. Huwag kang sisigaw rito at baka may makarinig sa'yo. Baka ano pang isipin na, di ba? Pumasok na muna tayo sa loob. Agad niyang tinignan ng among si Chen at tinanguan to. Agad namang nakuha ni Chen ang signal ni Liza at naon na natong tumalikod at pumasok sa loob. Talaga bang niligawan ka ni boss? Hindi ba ako nananaginip? Tanong pa ni Mercy nang sumunod na nga sila sa matanda. Oo, Mercy. Kahapon lang nag-open up sa akin si Sir Chen tungkol sa nararamdaman niya sa akin. I knew it. Kaya pala masyado siyang generous pagdating sa'yo. Well, generous din naman siya pagdating sa akin pero iba pa rin pag sa'yo, no? Kaya pala iba siya kung makating sa beauty mo, friend. Napangiti na lamang si Liza at hinawakan sa kamay ang kaibigan. Pasensya ka na ha. Wala namang kaming balak na itago sa iyong balita eh. Naunahan lang talaga ako ng kaba at first time namin to pareho ni Sir Chen. Ay sus, okay lang yan. Kahit naman hindi niyo sabihin sa akin ay malalaman ko rin naman agad. Dahil malakas ang pangamoy ko, no? Sa puntong yun napatawa na nga ang dalawang babae at nakapasok na rin sila sa loob. Magsasalita na sana si Chen at sasabihin kay Mercy ang lahat nang biglang nagtaas ng kamay ang babae kaya napatigil ang matandang amo. Hindi mo na kailangang mag-explain sa akin dahil alam ko ng totoo. Tsaka, suportado ko kayong dalawa ni Liza, boss. Mabait, maganda at masipag si Liza tulad mo kaya bagay na bagay kayo. Unti-unting napangiti ang lalaki at hinawakan sa balikat si Mercy. Ako natutuwa sa iyo ngayon, Mercy. Kaya ikaw meron bonus sa akin. Tuwang-tuwa ni lamang babae habang naiiling naman si Liza habang nakangiti sa dalawa. Matapos silang mag-usap ay bumalik na nga sa trabaho ang tatlo
Habang abala ang dalawang babae sa kani-kanilang trabaho, ay abala ni si Chen kakatingin sa dalagang si Liza. Hindi niya lubos maisip na may babaeng bibihag sa kaning puso sa tagal-tagal niyang naninirahang mag-isa sa Pilipinas. Nawawala na sana ng pag-asa ang gwapong binatang incheck at tanggap niya nang wala ng babaeng inilaan sa kanya. Ngunit nagbago yon nang makilalang dalagang si Liza. Ngingiti-ngiti tuloy ang lalaki at hindi niya napansin si Mercy na lumapit sa kanya. Ang saya naman ng boss na yan. In love eh. Oras ngayon ng trabaho, Mercy. Bakit ikaw chismis dyan? Ay sus, kayo nga eh. Wala pa kayong nagawa rito dahil kanina pa kayo titig ng titig kay Liza. Pero okay lang yun, bossing. Ganyan talaga pag in love. Kaya naiintindihan po kita. Pero boss, may bumabag-habag sa aking isipan ngayon eh. Seryosong napating si Chen sa kanyang tauhan at unti-unti rin siyang nakaramdam ng kaba sa di malamang dahilan. Huminga ng malalim si Mercy. Alam mo naman boss na matagal na ako nagtatrabaho rito sa tindahan ninyo. Kaya kilala ko na rin kung ano ugali na nag-iisa niyong kapatid. Okay lang ba sa kanya na magkaroon ka ng katuwang sa buhay? At sa isang batang Pinay pa? Agad napalunog si Chen ng sariling laway at napaiwas ng tingin. Hindi pumasok sa kanyang isipan ng nag-iisang kapatid na babae dahil matagal na rin simula nang bumalik to ng China at iniwan siya sa Pilipinas. May sarili pamilya na kapatid ko, Mercy. Hindi na kailangan malaman tungkol sa aming dalaw ni Liza. Pero alam natin, Sir Chen, na malalaman at malalaman pa rin po ni Madamang tungkol dito. Hindi man ngayon, pero malay natin sa susunod na araw, di ba? Ako lalaban sa kanya. Akin ipaglalaban si Liza dahil mahal ko siya. Matanda na ako at hindi bata. Hindi ko itatago si Liza dahil hindi ako takot sa kanya. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi ni Mercy at dahan-dahang tumango. Lalaking nga talagang bossing na yan. Tama yan, boss. Pag nasa katwiran, ipaglaban mo. Adya! Natatawa na lamang ang among inchik ni Mercy sabay iling. Ikaw balik niya trabaho. Wala pa tayo benta. Agad ding bumalik si Mercy sa pwesto nito at nagsimula na ring magtrabaho si Chen. Makalipas ang ilang araw, ay pinagpatuloy pa rin siya ng paniligaw kay Liza. Mas lalo namang ginalingan ni Liza ang kaning trabaho upang makabawi man lamang sa binatang amo. Simula ng ligawan ni Chen si Liza, ay napansin niya nga palakas din ang palakas ang kaning tindahan. Madalas ay si Liza ang naging assistant at kahera ni Chen dahil madalas absent si Mercy dahil may mga nilalakad to araw-araw. Imbis na magalit si Chen, ay mas naging pabor pa to sa kanya dahil hindi siya mahihiyang lumapit at kausapin ng babaeng nililigawan dahil walang nanunukso sa kanila. Hanggang sa lumipas ang walang buwan, nagkaroon na nga ng chance sina Chen at Liza na makapasyal sa ibang lugar at iniwan muna pansamantala kay Mercy ang tindahan. Nasa kabilang bahay naman siya lang dalawa at nagulat pa si Chen nang biglang hawakan ni Liza ang kaning kamay. Liza, ikaw hawak aking kamay. Hindi ikaw takot may makakita sa atin? Ngumiti si Liza nang makita ang reaksyon nito at tumingin sa unahan. Walang nakakakilala sa atin dito, Sir Chen, kaya okay lang. Alam mo bang sobrang saya ko ngayon? Sa tagal mo nang nanligaw sa akin. Ngayon lamang tayo nakalabas ng tindahan mo. Okay lang naman sa akin dahil alam ko naman importanteng may benta tayo araw-araw. Ikaw wag mag-alala. Dahil linggo-linggo tayo labas tindahan at date tayong dalawa. Talaga? Pwede namang gawin nating buwan-buwan. Tsaka nais kong sabihin sa'yo na tumigil ka na sa paniligaw mo sa akin. Agad na patigil sa panglalakad si Chen at ganun din si Liza. Biglang kinabahan si Chen dahil hindi niya makuha ang punto ng dalaga dahil alam niya wala naman silang naging problema. Ikaw ba nagsasawa sa akin? Nais mo ba ako tigil na sa paniligaw sa'yo dahil busted na ako? Ikaw talaga? Masyadong negative yung isipan mo. Nais kong tumigil ka na sa paniligaw dahil sinasagot na kita. Pasensya na kung umabot ng ilang buwan ng paniligaw mo sa akin na tinitimbang ko talagang sitwasyon nating dalawa. At napagtanto kong mahal din naman kita, Chen. Kaya bakit ako magdadalawang isip dahil lamang sa kung anong sasabihin ng iba. Nais kong maging nobyo mo na officially
Mr. Chanley, kaya sinasagot na kita. Napamaang ang lalaking Chino na para bang nananaginip lamang sa oras na yun. Nais niyang tumalon sa tuwa, ngunit natatakot naman siya at baka hindi totoo ay kanyang narinig. Habang si Liza naman ay ngingiti-ngiti lamang at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng matandang lalaki. Kahit anong sabihin sa atin ng mga tao, ay wala akong pakialam dyan. Mahal kita at alam kong mahal na mahal mo rin ako. Ayokong sayangin ng isang lalaking tulad mo dahil ikaw lamang nagpadama sa akin na espesyal ako. Totoo ba to, Liza? Dito ba hindi pa naginip? Oo naman lahat ng to'y totoo. Ayaw mong maniwala. Okay, gawin ko na to para maniwala ka. Hindi na paghandaan ni Chen ang sumunod na pangyayari at basta na lamang napatulala dahil hinalikan siya ni Liza sa labi ng mabilis. Napakurap-kurap ang lalaki habang si Liza ay nagpipigil ng tawa. Parehas nila tong unang halik kaya halos hindi makapaniwala ang binata. Mauuna na sanang maglakad ang dalaga nang agad tong napatigil dahil bigla na lamang hinawakan ni Chen sa pusuhan. Chen, may sasabihin ka ba? Tara na at pinagtitinginan tayo rito. Sige ka, baka anong sabihin ng mga yan sa atin dahil nakaharang tayo rito sa daan. Ako walang pakialam, Liza. Dahil ako sobrang saya ngayon. Sasagot na sana si Liza nang bigla siyang hinawakan ni Chen sa magkabilang pisngi. At sa puntong yon, si Liza nang nakapatulala dahil sinakop na nga ng binatang amo ang kaning labi. Napakurap-kurap pa si Liza habang nakapikit si Chen ng kanyang mga mata. Parang nasa ulap ang dalawa sa oras na yon habang pinagdikit ang kanilang mga labi. Sobrang lakas din ang tibok ng kanilang puso na para bang lalabas na to anumang oras. Hanggang sa dahan-dahang bumitaw si Chen at pinagdikit ang kanilang mga noo. Hindi makatingin ng matanda, ngunit nakapangiti naman si Liza. Umalis na tayo rito, Chen. Mukhang pulang-pula na yung mukha mo. Tama. Alis na tayo. At nahihiya na ako sa mga tingin nila. Maganda aking nobya tapos ako rito matanda na gwapo lang. Sus, huwag muna nating isipin yan. Balik na lang muna tayo sa tindahan at dun mag-celebrate sa unang araw natin kasama si Mercy. Pumayag din agad ng matandang Chino sa nais ni Liza at hawak kamay nilang nilisan ng bayan at bumalik na sa kanilang lugar. Pagdating doon ay agad nilang sinabi kay Mercy ang magandang balita at napalundag naman sa tuwa ang babae. Agad ring bumili ng maraming pagkain si Chen bilang selebrasyon ng unang araw nilang dalawa ni Liza. Tila bumalik sa pagkabata si Chen at pinagdasal na sana'y maaga niyang nakilala ang nobyong si Liza. Ngunit ganun pa man ay sapat na kay Chen na magkaroon ng mabait at masipag na nobya kahit pa kabaligtaran ng estado nila sa buhay. Mabilis ang paglipas ng taon, pinagdiwang na nga ng dalawa ang kanilang first anniversary at sa araw na yon, sarado ang tindahan ng matanda dahil ipapakilala niya na si Liza sa mga magulang nito. Kinakabahan pa si Chen dahil iniisip niya nga baka hindi siya matanggap ng mga magulang ng kanyang nobya dahil sa agwat ng edad nila. Ngunit laking gulat ni Chen nang malamang kabaliktaran pala ang kanyang iniisip sa mga magulang nito dahil tulad ng babae ay pareho itong mababait. Nagpapasalamat pa sa kanyang ina ni Liza na sa pagpapahiram niya ng pera rito nang may sakit pa to sa baga. Parang may humapos sa puso ni Chen nang mapagtanto niya kung gaano siya kaswerte sa pamilya ng kanyang babaeng iniibig. Kaya sa araw na yon ay naging masaya at matiwasay ang selebrasyon nila ni Liza kasama si Mercy. Kinabukasan, maagang pumasok si Liza at pangiti-ngiti pa siya nang makita nga hinihintay siya ni Chen tulad ng dati. May bit-bit pa rin tong bulaklak na halos araw-araw ginagawa ng binatang Chino. Papasok na sana sila sa loob nang biglang may pumaradang sasakyan sa harap ng kanilang tindahan. Sabay pang napating ng dalawa sa kanilang harapan at nagtaka naman si Liza nang may lumabas ng isang may edad na babae ng sasakyan. Chen, kilala mo ba siya? Mukhang Chinese din base sa itsura niya. Bulong pa ni Liza habang pinutulang tingin sa babaeng dumating. Hindi sumagot ang lalaki kaya napatingin si Liza dito. At agad nagtagpo ang kanyang kilay dahil kitang-kita niya ang kaseryosohan sa mukha ng kanyang nobyo. Hindi pa man nakakapagsalita si Liza
ay narinig na nga nila ang tawa ng babae at napapalakpak pa to sa kanilang harapan. Totoo pala aking narinig. Ikaw pala may nobya na dito sa Pinas. Bakit ikaw nandito, Maylin? Ano yung pakay? Ako nandito dahil ako rinig ikaw may babae na. Ikaw matanda na, Chen. Ikaw wala na panahon, babae. Biglang hinawakan ni Chen ang kamay ni Liza habang tulala naman ang dalaga sa harapan ng babae. Ikaw balik na China dahil ako masaya na rito. Ikaw wala pa kailam sa akin. At ikaw sabi ako matanda na. Mahal ko si Liza. At si Liza para sa akin. Kuha mo? Biglang nawala ang ngiti sa labi ng matandang babae at napalitan yun ng galit. Kitang-kita na Chen at Liza na tila handa nang sumugod sa kanila ang babae anumang oras. Samantalang si Liza naman ay hindi na makatingin sa ginang at napayuko ni lamang habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang nobyo ang kanyang palad. Ikaw pineperahan lamang babae yan. Wala babae tatanggap sa'yo kapag ikaw walang pera. Hindi kayo bagay dahil bata siya at ikaw matanda, Chen. Ikaw makinig sa akin dahil ate mo ako. I don't want to listen to you anymore, sister. Ikaw sabi sa akin noon, ako wala na makikilala babae. Pero ikaw mali. Mahal ako ni Liza at mahal ko rin siya. Ako kalaban mo sa oras na kalabanin mo nobya ko. Kanya-kanya na tayo buhay. Kapatid kita, oo. At pareho tayo may karapatan sumaya. At lahat meron ako ay handa ako ibigay sa magiging pamilya ko. Si Eliza lamang aking pamilya. Simula na ako iwan mo rito. Hindi makapaniwala ang babaeng si Maylin sa sinabi ng kanyang kapatid. Nasaktan ng babae sa kanyang narinig ngunit nakikita niyang seryoso si Chen sa desisyon nito. Napatingin si Maylin kay Liza at agad lumapit dito. Ikaw babae. Ikaw mahal aking kapatid. Kaya ikaw wag magloko. Dahan-dahang nagtaas ang tingin si Liza at unti-unting sumeryosong mukha sa harap ng ginang. Kailanman, wala po akong nilolokong tao, madama. Ngayon lamang ako nagmahal, ngunit alam kong si Chen ang lalaking nakalaan sa akin. Ayokong sayangan ang pagmamahal naming dalawa, dahil lamang sa madaming iniisip ng kapwa namin tao. Huwag kayong mag-alala, dahil tulad ni Chen, ipaglalaban ko rin ang nararamdaman ko sa kanya. Magiging sandigan namin ng isa't isa at hindi namin sasaktan ang aming sarili. Sa puntong yun, ay nakahinga ng malalim ang kapatid ni Chen at napatingin sa binata. Mabuti. Ako babalik dito at titignan ko kayo. Ikaw mag-ingat dito, Chen. Sa oras aking mapatunayan na tunay yung pagmamahalan, ako mismo pakasal sa inyong dalawa. Ikaw wag na mag-alala tungkol sa kasal. Dahil ako may plano na. Ikaw mag-ingat rin pabalik China. Tumango na lamang ang ginang na incheck at tinapik sa balikat ng kapatid. Nang makaalis ang ginang, ay saka pa nakahinga ng maluwag si Liza at napahawak pa sa kanyang puso. Strikto naman ang ate mo, Chen. Parang handa akong kainin ng buhay eh. Pero okay lang at naiintindihan ko naman siya. Nag-aalala lamang yun sa'yo. Tayo wag nang mag-isip sa kanya. Susunod na linggo, ako mamamanhika na sa inyo at ikaw pakasalan ko na. Kasal? Sigurado ka ba? Oo, Liza. Ako hindi na magsasayang panahon dahil ayoko ikaw mawala sa akin. Payag ka ba pakasal sa akin? Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang biglang lumuhod si Chen sa kanyang harapan at may dinukutong maliit na kahon sa likuran. Napagtanto ni Liza na seryoso nga ang kanyang nobyo at hindi ito nagbibiro. Maya-maya pa ay napangiti si Chen at huminga ng malalim. Ako matanda na mahal. Nais ko pakasalan ka bago pa ako hindi makalakad sa simbahan. Kaya payag ka bang pakasalan kita? Ikaw talaga, Chen. Hindi pa naman ganun katanda ang 50 eh. Maganda't malakas ang katawan mo kaysa sa iba. Huwag mo masyadong isipin na matanda ka na kaysa sa akin. Dahil para sa akin, ikaw ang pinakagwapo sa lahat ng lalaki rito. At tungkol sa tanong mo naman, oo naman, handa akong magpakasal sa iyo kahit saan mang lupalop ng mundo. Napangiti na lamang si Chen at dahan-dahang isinuot sa daliri ni Liza ang singsing. Tuwang-tuwa sila pareho at tuloy na rin nagtagpo muli ang kanilang labi.
Nagulat pa sila nang biglang may marinig na click ng camera at tumingin sila sa harapan at nakita nila si Mercy na malawak ang ngiti. Got it! May picture na ako sa inyo. Pwede na kayo direct honeymoon at akong bahala rito sa tindahan. Imbis na magalit si Chen ay lumapit pa to kay Mercy at hinawakan sa balikat ng babae. Bigyan mo ako kopya. Maganda ba kuha mo? Sabay tuloy natawa ang dalawang babae at pumasok na nga sila sa loob. Wala nang mahihiling pa si Chen sa oras na yun dahil pakiramdam niya, pinagbigyan na siya ng panahon at nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya sasayangan ng babaeng si Liza na nilaan sa kanya ng panahon. Dumating na ang araw ng pamamanhikan ni Chen at imbitado ang lahat ng mga kapatid ni Liza. Tuwang-tuwa sila sa naging desisyon ng kanilang bunso dahil nakakita nila nga magiging masaya si Liza sa piling ni Chen. 6 na buwan lamang paghahanda na ginawa ng dalawa at tuloy na rin silang ikinasal sa simbahan. Nais din ni Chen na pakasal muli ang kanyang asawa sa kanilang lugar sa darating na panahon. Sa ngayon, ipinagbubuntis na nga ni Liza ang kauna-unahang anak nila ng kanyang amo na ngayon ay asawa niya na. Tunay nga wala sa edad ng pag-ibig dahil hindi inaakala ni Chen at Liza na magtagtagpo ang kanilang landas isang araw. At ngayon nga magiging isang pamilya na sila. Mula nang ikinasal at pinagbuntis ni Liza ang kanilang anak ni Chen ay sunod-sunod na ang naging swerte sa kanilang buhay. Nagkaroon sila ng marami pang malalaking tindahan at binigyan pa nila si Mercy ng parte bilang pasasalamat sa kabutihan itong ipinakita sa kanila. Hindi nagtagal ay may sariling pamilya na rin si Mercy at hindi natutauhan sa isang tindahan ni Chen kundi ito na ang nagpatakbo ng negosyo nila. Naging mas masaya at makulay pang mundo ng dalawa nang isinilang na nga nila ang kanilang kauna-unahang anak na lalaki. The end. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kuwentong pag-iibigan ni Liza at Chen Li. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kulay TV. Daghang salamat and amping. Hello mga kakulay, pasensya na po sa announcement interruption. May nangunguha kasi ng story audio natin ngayon. Tapos ina-upload nila sa kanilang channel. Takpan nila ang video or ibahin nila. Pero same pa rin ang story at audio. So from now on, to protect our Kulay TV channel, may interruption tayo. Just a quick one. Pasensya na po talaga. Maraming salamat mga kakulay for watching. As always, thank you to our narrator, Miss Regine. Thank you to my co-author, Miss Rui. And also, thank you so much sa 5 members here sa Kulay TV. Thank you so much to Joggy Lau. Thank you to George Pasya. Thank you to Mahi686. Thank you to Sonia Cabos. And also, thank you to Job or J-O-B Matulin. Super salamat po talaga for being a member here sa Kulay TV. Alright, more shout out. Shout out to Neri from Spain. Hello po, thank you. Shout out to Jessica Celesti from Leyte. Hello po. Shout out to Patricia Gukot. Hello po, maraming salamat. Also shout out to DJ Bon. Hello po, thank you. Also shout out to Viviano Lambahon. Hello po, thank you so much. Also shout out to Mark Nathan Patiag. Hello po. And also thank you and shout out to Fe Sanil. Hello, maraming salamat po. Also, shout out to Ligaya Calvo from Canada. Hello po. Thank you so much. Also, shout out to Aday Opone from Cebu. Hello, maraming salamat. Also, shout out to Perlita Caringal from Batangas. And also, shout out to Teresita Gutierrez from Isabela. Hello po, maraming salamat.
Also, shout out to Rolando Catilo from Anguno. Okay. Thank you so much po. Also, shout out to Ging Plarisan from Negros Occidental. Also, shout out to Jen from Abu Dhabi. Hello po. Kumusta po Jen? And last but not the least, shout out to Amy Tatoon. Hello. Maraming salamat. To all who likes and to our new subscribers, maraming salamat po talaga. This is Ethel McManaman, Kulay TV creator/writer, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.